Ito talaga yun eh. Ito talaga yung pinupunto. Ito talaga yung sinasabi ko sa inyo na at the end of the day, tayo pa ding mga mamamayang Pilipino, mga mahihirap, mga nakatsinelas, lagi ang parating nalulugi sa batas. Alam niyo ba kung bakit? Diba itong si former President Duterte, nagsalita. Ano yung sabi niya? Na alam niya kung saan daw nagtatago itong si Apollo Kibuloy. Pero secret lang daw. Hindi niya daw sasabihin kung saan nagtatago. Or in fact, sabi pa nga ni Kibuloy, ayaw niya daw magpakita. Kaya pinayuhan na lamang siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magtago ka na lang. Total, ayaw mo namang magpakita. Which is yung kanyang statement, yung kanyang sinabi na ganun, labag po yun sa batas. Dahil unang-una, pwede siyang makasuhan ng cuddling of criminals and obstruction of justice. Kasi tinatago niya yung isang fugitive na hinahanap ng batas at hinaharang niya yung paghuli ng otoridad dito nga po sa isang criminal offender. Labag po yun sa batas. Ngayon, merong balita ang UNTV. At alam niyo ba kung anong sabi? Pinag-aaralan daw po nila kung seryoso daw po ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte, which is ang unfair naman para sa mga katulad naming mga nakatsinelas, mga maliliit na tao, mga ordinaryong Pilipino. Luging-lugi po tayo. Pag may pera, pag mayayaman, hindi pag-aaralan lang muna namin kung seryoso. Samantalang pagkatulad nating mga mahirap, hindi kulong ka, may pananagutan ka. Lagi na lang bang ganito yung Pilipinas? Ha? Paano natin makikita ang kagandahan, yung beauty ng bansang Pilipinas, yung justice, yung working ng justice system natin kung may mga feeling batas? Yung mga masasabi mo lang na ako yung batas. Mas mataas ako sa'yo, lumuhod ka sa akin. Ang unfair. So unfair. Ito yung video, panoodin nyo. Aalamin ng pambansang pulisya kung seryoso si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag nito na alam niya kung saan nagtatago si Apollo Kibuloy. Bakit kailangan nyo pang alamin kung seryoso o hindi? The facts na sinabi niya na alam niya kung saan nagtatago si Kibuloy, sinabi niya na may alam siya na dapat kundinahin. Dapat nga, bigyan na to ng kaso eh. Diba? Alam nyo, mamaya may papaliwanag ako sa inyo. Ituloy nyo lang muna tong video na to. May papaliwanag ako, comparison sa mga mahihirap na katulad natin at sa mga mayayaman na katulad nila. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nais nilang malinawan kung talagang nagsasabi ng totoo o nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Umapila rin ang PNP sa sinumang merong impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy at iba pang akusado na makipag-ugnayan o makipagtulungan sa Ang tanong dito, nakikipagbiruan ba tayo? Ha? Yun yung tanong dito, nakikipagbiruan ba tayo para sabihin nyo na itong mga itong pahayag ukol kay Kibuloy ay hindi mga seryosong bagay? Ang laki na ng ginastos ng ng taong bayan. 'Di ba, sa mga resource person hanggang sa matapos yung Senate hearing na 'yan. Tapos sasabihin, biro-biro lang? Ha? Magjo-joke lang ng ganito? Hindi to joke. Walang joke dito. Seryoso to. Seryoso to. Seryoso kami. mga otoridad. Kailangan nating makuha yung buong konteksto po ng kaninang pag-uusap because obviously ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice, but then again we want to reserve muna yung ating comment dahil papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may be may constitute obstruction. Parang yung ginawa niya din kay Franz Castro noon. Alam niyo, ang hina talaga ng batas sa Pilipinas, no?
wala akong ginajudge na court of law sa bansang Pilipinas. Gumagana, working ang justice system natin. Ang punto ko dito, hindi enough. Kasi kung enough, matagal nang napanagot, matagal nang nasagot nila former President Duterte itong kanilang pagkakasala. Anyway, yung kay Franz Castro, if you will remember, nagbanta si former President Duterte on the national TV. Diba? Diba si Franz Castro, patayin niya, diba ganun? Gumaganon siya. Kinasuhan ni Franz Castro. Ano yung nangyari? Dismiss. Hindi pinaburan ng batas si Franz Castro. Diba? Ang unfair. Sobrang unfair. Tapos ito, again, ginawa niya na naman on the national TV and the mainstream media and the Republic of the Philippines. Sasabihin niya na, alam ko kung saan nagtatago si Kibuloy, pero secret, di ko sasabihin. Sa tingin niyo, nakikipagbiruan kami? Ha? Of justice or just a simple words taken out of context. So ayun natin, nag-iingat po tayo sa pagbibigay muna ng judgment until makapag-imbestiga at makapag-sagawa po tayo ng interviews doon sa mga kausap po niya. Yeah. Yan yung sabi. Iimbestigahan daw muna nila kung totoo or nagjo-joke lang ba itong si former President Duterte. Balikan natin itong panahong to. Panoodin nyo to Panoodin nyo tong video na to. Although hingi naman ng tawad ang naarestong public school teacher na nagpanta umano kay Pangulong Rodrigo Duterte gamit ang kanyang social media account. Kinilala po ang naturang guro na si Ronel Mas. Sa kanyang Twitter post, tahasan naman itong sinabi na handa siyang magbigay ng 50 milyong pisong pabuya sa sino mang makakapatay sa Pangulo. At ayon po sa National Bureau of Investigation, malinaw na isa itong pagbabanta. Agad na hinanap ng NBI lalaking ito at natuntun siya doon sa Santa Cruz, Zambales at isinailalim ito sa inquest proceeding na ng DOJ. Ganito, nakukuha niya yung punto naman natin, no? Ibang scenario, pero yung punto iisa. Which is, pag mga katulad nating mga may hirap, ang bilis ng batas sa atin. Ang bilis mahuli. Pero pag mga malalaking tao, mga politician, diba, grabe, ang tagal umusad ng justice system, ang bagal-bagal. Bakit yung batas lagi lang para sa mayayaman? Yung batas para lang sa mga matataas na tao. Yung batas hindi man lang naranasan naming mga mahirap. Bakit ganun? Ang bilis ng batas sa atin. Pero pag sa katulad nilang mga mayayaman, ang dami pang proseso. Dinadaan sa rule of law, dinadaan sa due process. Samantalang pag mahirap, one call away. Diba? Katulad ditong teacher na to. Ano yung senaryo dito? Itong teacher na to, if you will remember, nag-post sa Twitter, this is the height of pandemic, na kung saan pinupunan niya yung vaccine ni former President Duterte, yung overprice ng mga materials at yung vaccine nga na requirement para nga dito sa pandemonyo. Ganito yung punto. Nagbanta siya. Kasi nainis siya eh. Kung sino man ang makakahuli kay former President Duterte at makakategibumbong, ay bibigyan daw po niya ng 50 million. Yan yung post niya. Unang-una may mali doon. Kasi mali naman talaga yon. Pero yung punto dito, ganun din si former President Duterte. Nagbanta, national TV, kay Franz Castro. Tapos, ngayon, sinabi niya na alam niya kung saan nagtatago si Kibuloy, liable for tawag dito, liable siya sa obstruction of justice at sa cuddling
of criminal to the point na tinatago niya yung isang fugitive na hinahanap ng batas. Liable sa dalawang klaseng kaso. Pero bakit ang tagal ng batas sa kanya? Kailangan idaan sa rule of law? Kailangan idaan sa due process? Kailangan alamin kung seryoso or hindi? Eh paano pag sinabi niyang nagjo-joke lang ako? Eh di wala na. Case closed na. Ganun ba yun? Ha? Ganun ba yun? My goodness. Kaya nga sabi ko, the life was so unfair. Dito tayo, doon sila. Ang hirap nilang abutin. Ito yung hostisya, oh. Kapantay lang nila. Nandito tayo. Pag tayo may kasalanan, kulong. Pag sila may kasalanan, hindi nagmamight-fight pa yung dalawang yan. Ay, bakit ganitong Pilipinas? Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.